Magandang umaga po, Sir Ted, tsaka DJ Chacha. Salamat sa lahat ng nakikinig din sa ating panayam ngayong umaga po. Oo, and welcome back to the show at maraming salamat din po pagka talagang usaping edukasyon nandyan din po kayo para ipaliwanag ito sa atin. Doc Carol, just recently ay formal na nga pong nagsumite ang EDCOM 2 sa Senado nitong final report po ninyo na may title na Turning Point, a Decade of Necessary Reform. Kasama po dito ang National Education and Workforce Development Plan o yung NATPLAN 2026 hanggang 2035. Dito po nilatag po ninyo itong mga priority reforms na kailangan ng tugunan para po dito sa lumalalang krisis sa edukasyon dito po sa ating bansa. Sige, pag-usapan po natin, Doc Carol, dito po sa inyong final report, ano po ang lumabas? Talaga po bang aabuti ng isang dekada bago po natin maayos itong education system sa ating bansa? Opo, sinabi nga po namin mahalaga talaga na sunod-sunod sa loob ng 10 taon yung reforma po natin. Bakit po ganun? Kasi kailangan natin pong aminin na matagal na rin tayong nagkulang talaga sa pagpondo sa edukasyon, tsaka marami pong pagkukulang sa mga teachers, sa kanilang mga positions, sa kanilang promotion, sa mga gamit ng estudyante, sa ating mga classroom. Malawak po yung kakulangan. Hindi po natin kayang ibuhos sa loob ng 1 taon lamang o 2 taon lahat ng pagkukulang na ito kasi hindi din sasapat yung pondo, hindi din sasapat yung kakayanan ng mga industriya katulad ng construction, ng book publications, na sabay-sabayin lahat yan. Kaya nga po maganda ay iplano po ito, nakalatag sa loob ng 10 taon para nakasequence po yung reforms. Tapos ang ginawa po namin, pinropose namin ano yung mga pinakamahalagang simulan habang ngayong sa susunod na 3 taon, ano yung dapat unahin. So nilatag po natin dyan, teacher education, kailangan po talagang palakasin, early childhood education, nutrition, tutukan ng literacy, yun po yun. Sa susunod na mga taon naman, graduate degrees para sa ating mga faculty, sa mga universities, kailangan paigtingin kasi yun po ang nagiging tulay naman para mas lumalim pa yung kaalaman ng mga gurong tuturuan nila. So, nakalatag po ito kasi nakita natin maraming agency plans ang bawat ahensya. Meron din po tayong Philippine Development Plan, pero lahat ng planong ito, kalimitan po nasa papel, hindi nagtutugma sa isa't isa. So, kumbaga, si Ched, sasabihin niya, ito yung mga priorities niya. Si DepEd, iba pala yung kailangan ng mga teachers. So, nasasayang yung ating resources kasi napakaraming scholarships na nabibigay pero hindi akma o tugma sa mga pangailangan ng paaralan, ng mga ospital at saka ng industriya. So, yun po yung gusto nating ayusin na coordinated, coherent yung sistemang pang-edukasyon. Ang ganda po nung sinabi ninyo, sabi nyo nga po dito, hindi nagtutugma yung mga nangyayaring plano para po dito sa ating edukasyon sa bansa. Laging nasa papel lang. Now, talking about po dito sa national plan na plano Mm. ninyong gawin ang target until 2035, ano Yes pong po. pinagkaiba nito doon sa mga nauna ng plano ng gobyerno at gaano tayo kasigurado na this time, ito po ay hindi lang maganda sa dokumento at yung actual implementation po nito ay magiging iba dun sa mga naunang ginawa na ng gobyerno natin sa edukasyon. Opo, siguro yung una, yung tinanong po natin na ano yung pinagkaiba. Ang pinagkaiba po nito is hindi siya tumitingin sa iisang ahensya lang. Tiningnan niya yung buong ecosystem po ng edukasyon, tiningnan ang kakayanan ng DepEd, CHED, TESDA, DOH, National Nutrition Council, ECCD Council, tapos inakma po natin kung ano yung dapat nating makamit sa kakayanan nila, tsaka yung kailangan at kaya nating ilaan na pondo sa mga panahong yon. So ang ginawa po natin, minap out talaga natin yan. At ginawa po natin yan sa mahabang proseso ng konsultasyon kasama ng mga teachers, daycare workers, ng mga principals, pati na rin ng mga ahensya ng gobyerno. So yun po yung proseso at sana po sa paraan na yun, mas systematic at mas talagang nagtutugma ang trabaho ng iba't ibang ahensya. Kasi po yun po yung nakita nating malaking puwang sa loob ng mahabang panahon. Yung sa ikalawang tanong po na paano natin masisiguro, sa totoo lang po, nasa sa atin yan. Nasa sa atin na laging tanungin, to always hold accountable the government officials, the leaders who are there at that time. Sa parte po ng EDCOM, ang ginawa po namin, minapa namin yung 10 taon na yan in 3-year intervals. Meaning to say, hanggang sa dulo po ng administrasyon ng Pangulong Marcos, tapos yung susunod na 6 na taon ng susunod na Pangulo, tapos sa bawat 3 taon, nakalatag din po yan kasi mahalaga din po ang gagampanan ng mga LGUs. So kung ikaw po nasa isang LGU, nakikita mong maraming stunted sa inyo or talagang kulang na kulang ng suporta sa mga bata, pwede mong sabihin sa mayor na, Mayor,
termino mo to kasi unang taon ito, ikaw pa ang nakaupo dyan. Anong ginawa? Anong nangyari? Ano yung pwede nating aksyonan ngayon? So, nasa sa atin po to hold the leaders accountable and also to support the work kasi lagi po namin sinasabi, hindi rin kaya ng iisang ahensya kahit magsikap tulad ng ginagawa ngayon ng Secretary Angara, hindi kakayanin ng isang ahensya kasi matagal pong napag-iwanan at maraming kailangang habulin. Oo. Pero Doc, yun nga kasi yung problema. If this is a 10-year plan, tapos si Marcos Jr. halimbawa hanggang Opo, 2028 na lang, and yung different LGU leaders din po natin, nagpapalit-palit nagbabago. din po Mm-mm. yan, paano po magiging sustainable itong 10 taon na plano natin para sa edukasyon kung papalit-palit po tayo Mm-mm. ng leaders? Opo. So, siguro po, una, kasi po Congressional Commission kami po, no? Maraming mga bahagi ng Kongreso na kasama natin sa EDCOM, hindi pa naman magtatapos sa susunod na 3 taon. Yung iba po sa kanila, hahaba pa, aabot ng 6 na taon pa, o yung iba higit doon, ang kanilang ilalagi bilang mga senador or congressmen sa kanilang mga distrito. So, sana po makatulong yon kasi nakita natin, pag malakas ang oversight, kung technical at may datos ang pinagbabasehan ng direksyon ng Kongreso sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ehekutibo, pwede pong masunod yung itong planong ito. Pero siguro yung ikalawa nga po na lagi din namin sinusubukang gawin is hindi po siya nakatali sa iisang personalidad o administrasyon. Kumbaga po, hindi lamang ito plano ng Administrasyong Marcos and sabi nga ni Presidente Marcos kahapon, this is not my plan, it is the plan for our country and gawa po siya ng iba't ibang leader natin sa Kongreso na hindi naman iisa ang partido. So sana po sa pamamagitan nun at sa prosesong yun, hindi siya nakadikit lamang sa isang administrasyon. Kasi iba't Oo. iba, pati ang minority kasama po natin dito. Mhm. So iba't ibang hindi naman magkakasama ng kulay o pare-parehong kulay ang gumawa ng planong ito. Naku, sana nga po, no? Kasi Sana nga po. easier said than done. Hindi natin sure kung pag nagpalit na ng administration, ganyan pa rin po talaga ang Totoo po. So sa mangyayari. parte namin, DJ Chacha, alam naman naming nangahas lang kami talaga at Oo. pagsisikapang siguruhin ito sa abot ng aming makakaya. Pero mas mabuting nakalinaw ang plano kaysa walang Yes. plano. So susubukan po namin talaga, siguruhin na lahat magtutulungan at mangungulit na ginagawa po ito. Definitely, mas okay na yung may ginawa kesa 'di ba nakatungangalan tayo lahat at panoorin yung patuloy na pagiging negatibo, paglagapak Opo. nitong ating mga estudyante. Opo. Puntahan ko po yung laman na mismo nitong Yes. pag-aaral ninyo na kasama po sa inyong final report. Ang target po ng national plan ay itataas yung participation ng 3 to 4 years old sa early childhood education mula po 34%. Gagawin po natin itong 90%. Realistic po ba yan? Maaabot po ba natin yan? Kasi medyo malayo ang 34 sa 90%. Paano Opo. po yan So, from gagawin? 1.2 million, kailangan po siyang umangat ng 4 million sa loob ng 10 taon. Hindi naman imposible, pakiramdam po namin kakayanin. Kasi yung mga kasalukuyang efforts po natin, masyadong focus sa center-based programs. So, kumbaga kailangan, magtatayo ka ng Child Development Center o daycare, tsaka ka kukuha ng mga bata or magkakalinga ng mga bata sa early childhood education. Nakita po natin sa nasa ibang bansa, hindi lamang sila nakadepende sa ganoong mga modelo. So, pwede pong community-based, home-based, meron pong supervised neighborhood play. So may iba't ibang paraan. Pwede pong isang magulang, magbubuksan niya yung kanyang bahay, magkukup-kup ng mga bata sa kanyang daycare, tapos yun po yung pwedeng bigyan ng voucher o ng bayad ng gobyerno para mapalawak yung access sa early childhood. Kasi hindi naman po ganoon na kung wala kang center, hindi ka pwedeng gumawa ng early childhood. So, yan po yung tinitingnan natin ngayon at sa paraan na yan po, pakiramdam namin, kakayanin natin to. Kasi sa lawak ng bansa natin, sa dami ng bata, pakiramdam po namin, kakayanin naman natin yung 4 na milyon. Actually, sabi nga po ni Secretary Sani, kung pwedeng buksan yung mga schools na meron namang espasyo para gamiting center para sa mga batang kailangan pumasok for daycare dahil wala sa kanilang mga barangay, pwede rin yun. Kausap po natin yung mga simbahan at mga may kapilya, sabi nila, ginagamit lang naman yan pag linggo. Kung wala, pwede namang gamitin Monday to Friday. Bakit hindi? So, pagtutulungan po talaga ito ng marami. Oo, will this be implemented ngayong taon po, Doc Carol? Kasi maganda itong plano na ito. Kaya lang, number one, hindi naman sapat yung child development centers natin. Although may mga Yes. nabanggit ka na kung ano yung po pwedeng magawa. Pangalawa, gaano ka-trained yung teachers natin na hahawak dito sa mga bata na ganito po ang edad? At sapat din ba yung dami ng teachers natin na nagtuturo para dun sa mga edad na 3 hanggang 4?
Opo, inaasahan po natin na masisimulan na to this year. Meron pong plano na ang ECCD Council kasama ng DepEd at ng DILG para i-roll out ito dahil bahagi po ito ng mandato nila under the new law, RA 12199 or the ECCD System Act na dapat palawakin ang alternative modalities of offering ECCD. Pagdating po dun sa child development workers, actually po ikatlong taon na ito na ipinaglaban po ng Kongreso na may pondo para sa scholarships ng mga child development workers. So si TESDA po, gumugulong na at may pondo lagi na 250 million para sa training ng child development workers na NC3 in ECCD. Para yung mga current at yung mga gustong magturo sa mga areas na wala pa, pwede po silang makuha ng scholarship. Si CHED po ngayong taon, tatapusin niya yung diploma program in early childhood education na may scholarships din. Para yung mga gustong pumunta sa child development centers para magturo, maaari ding makakuha po nito. So tuloy-tuloy po yung effort, paunti-unti, pero pakiramdam namin at least ngayon gumagalaw kasi matagal po itong natulog, 10 taong natulog. So gumagalaw po, unti-unti magagawa. Oh, so kasama po ba dun sa pondo na itatayo para dun sa mga classrooms na naibigay na po yung 66 billion pesos na ibibigay natin sa LGU? Ito pong mga child development centers na pinag-uusapan natin ngayon, nakapaloob na po ito? Iba pa po ito? Iba pa yan, iba pa yan. Under the Local Government Support Fund, pinaglaban din po ni Senator Win bilang chair ng Committee on Finance sa Senate na merong pondong nakalaan para sa mga LGU na talagang walang resources, pwede po silang kumuha doon ng pondo para sa pagpapatayo ng mga child development centers, sa pagbayad ng mga child development teachers or workers, at saka pati na rin sa training at pati sa mga librong kailangan ng mga bata. So meron pong nakalaan na pondo Okay, this year. for the child development centers at sa training po ng ating mga teachers para sa edad na ito, magkano po ngayong taon for 2026 yung nailaan natin para dito? Yung nakalaan po is meron pong 1 billion para sa pagpapatayo ng child development centers. Meron pong napag-usapan namin, ang computation namin was 2.4 billion na pwede pong applyan ng mga LGUs para makakuha ng tulong sa pag-implement ng ECCD programs. Tapos meron pong 250 million scholarship para sa mga child development workers. So ito po yung siguro nga po sa lahat ng taon ng ECCD, ito po yung pinakamalaking investment na nagawa natin sa ECCD. So maganda pong simulain, kailangan pong tuloy-tuloy at sana lumaki pa actually sa susunod na taon. Oo, yung kakulangan po natin sa mga teachers, paano po ba ang plano natin gawin dyan? Tataasan po ba natin yung sweldo nitong mga teachers natin na nakatutok sa early childhood development? Alam niyo po, dati nga, 'di ba wala naman silang sweldo. Oo. Dati po honorarium sila. Yung Oo. iba po sa kanila 500 per month honorarium. Ang Okay. average salary po ng mga child development workers natin 5,000, pero minsan pasdahat, minsan yung LGU, minsan hindi. Ang ginagawa po ng bagong batas, lahat po sila magkakaroon dapat ng plantilla positions na simula ngayong taon dapat gagawin na ng mga LGU para permanente na po sila para pag na-train hindi ulit-ulit ng training, pag nagpalit ng mayor tanggal silang lahat. At sa pamamagitan po nito, meron din silang assured na salary sa pamamagitan ng batas. Okay, linawin ko lang po, medyo nalito po ako doon. So, itong Yes mga po. magtuturo para sa mga 3 to 4 years old that we plan to start this year or Opo. nasimulan na rin sa ilang lugar siguro, hindi po talaga ito mga teachers. Mga Child development workers po sila. child Opo. development workers po ang tawag sa Opo. kanila. How Opo. sure are we na yung kanila pong kakayahan ay fit na makapagturo sa mga batang edad 3 at 4? Yeah, that's a very good question. Kasi nga po yan yung tumamban po sa amin noong unang taon na sinasabi nating mahalaga ang ECCD, may batas na sa loob ng 10 taon, pero yun pala ni isang training program para sa child development workers, walang ginagawa yung gobyerno, TESDA or CHED or DepEd. Kaya po ang nangyari, nag-usap po yung tatlong ahensya, tapos napagkasunduan na si TESDA ang magsisimula para NC, short-term qualification, magagawa po yan. Recently, ang usapan po with DepEd, isasama na din yan sa mga options for senior high school na kung ikaw ay senior high school tech pro, kung gusto mong maging isang daycare worker, pwedeng yun yung pipiliin mo para pagka-graduate mo at gusto mo nang magtrabaho, pwede ka nang magturo sa Child Development Center. Ngayon, kung gusto mo namang tumuloy sa pagiging guro, pwede mong ipa-credit
yung mga units mo sa TESDA papunta sa isang university para matapos mo yung Bachelor of Early Childhood Education para tuloy-tuloy ka sa pagiging guro. Oo, kasi hindi basta-basta ang pagtuturo ng bata. At syempre, gusto naman natin na yung mga magtuturo dito sa mga bata natin, dahil ang problema nga po natin ay early childhood development ng mga bata na nakita na rin po sa Yes. pag-aaral ng EDCOM. Ayaw naman natin na gusto lang nating ma-implement, pero yung mga magiging teacher or itong mga child development workers ay hindi talaga handa dun sa mga Yes. magiging trabaho po nila. So sa Opo. ngayon, how many child development workers do we have? And yung pong sinasabi ninyo na pwedeng sa TESDA nila kuhanin yung mga interesado na magturo sa mga 3 to 4 years old na bata, gaano katagal yung kurso, ilang taon, bago po sila matawag na child development worker? We have 70,000 daycare workers, of which kalahati po sa kanila ay high school yung natapos, wala pa talagang training pagdating sa ECCD. Yun po yung sa kasalukuyan kasi po yan po yung nangyaring implementation in the last decade. Kaya yun po yung gusto nating ayusin. Yung training po na nakukuha sa TESDA, maiksi lamang po yun, 6 na buwan. Kaya hindi naman po talaga ganoong katagal. Pwede rin po nilang ginagawa yun habang dahil actually empleyado na po sila, tuturo na talaga sa daycare, pwede pong pagsabayin. Habang ginagawa nila yun, sila din po ay nagkukumukuha ng TechVoc program. Oo, kasi ang worry ko dito, Doc Carol, ang ganda eh. Ang ganda nung gusto nating gawin. 'Di Opo. ba? Tutukan yung 3 to 4 years old natin, matuto agad Mm-mm. sila magbasa, 'di ba? Makapagsulat, makaintindi kahit papano. Pero yung training na makukuha o kung sino man ang magtuturo din dito sa mga child development workers natin is very crucial. Kaya po ba Definitely. ito ng mga nasa Kayang-kaya TESDA yan. lamang? Kaya po Kayang-kaya ba po. 'yun? Actually, Kaya po ba 'yung sa 6 na buwan lamang? Kasi kaya po hindi yun. po Kaya po biro. yun. Kaya po ba ito? Kasi po, yung TESDA, very methodical po sila sa pagdisenyo ng mga programa. Actually, ang ginawa po namin dyan, inupuan ng TESDA, inupuan ng ECCD Council, inupuan at tumulong ang UNICEF, Save the Children, pati ang universities para siguruhin natin na tugma talaga yung matututunan nila sa kanilang programa at saka sa kanilang pwedeng ipakredit sa college. So, may rigor po ito at talagang nakikita naman natin na maayos yung disenyo at ang TESDA naman po may certification and assessment. Ang ibig sabihin, hindi sila gagraduate nang hindi nila na ipapakitang nakuha nila yung skills na dapat natutunan nila sa loob ng panahon na yun. Sige, looking forward to this. Balitaan Yes niyo po po, kami kami rin. just in case Opo. madadagdagan po itong mga child development workers natin. Sabi niyo Yes po, po. dati 500 pesos lang per month po ito or per week na natatanggap nila? Per month po yan, Per ma'am. month, my Per gosh. month. So Fi- talagang malala po kasi talagang kawawang-kawawa sila kasi hirap na hirap po sila tapos yun lamang po yung sweldo. Oo. So Dali ngayon muna, po, ang pinag-uusapan yung sweldo ng child development Child workers, development workers. natututok sa mga early childhood development na Okay. pagtuturo Opo. sa mga bata na edad 3 to 4 So years you're old. talking about funding. Ito na nga, oo, kasi sa mga pag-aaral, sinasabi na Doc Carol Markey na Opo. hindi rin sapat yung naibibigay Na? na sweldo dun So, sa mga meaning- child development meaning workers natin. pera. Pera. Okay. Oo. Singit lang ako dyan. Ang Karen, ha? Ay, sorry. Yes, dear. Okay. Yes, partner. Ganito, Oo. doktor, mawalang galang lang. Ano? Dito Napatawa inyong- mo si Doc eh. Oo. Dito sa inyong EDCOM report na ito. Ito lang ha, ang sinasabi ho ninyo kakulangan na naman sa pera. Kaya kulang sa ganito, kulang sa ganito. Balikan Opo. ko lang itong ating budget ha. For 2022, ang alokasyon po sa DepEd, alam natin dito ho may pangsweldo. 631.77 billion. Opo. 2023, 676.141 billion. 2024, 715.294 billion. 2025, 734.187 billion. Diyan lang po sa 4 na taon na yan, it's 2.7 trillion pesos. Ngayon pong 2026, 958.696 billion. Total niyan 3.7 trillion. Alam natin, ang pinakamalaking budget po sa edukasyon, despite sa napakalaking budget, ito pa rin ang laging pinag-uusapan natin. Kulang sa pera, kulang sa ganire, etc. Diyan ba sa inyong EDCOM kasama ng issue ng corruption kung ba tayo nasadlak dito? Bahagi po yan noon kasi nakita nga po natin yung mga reports tungkol sa mga ghost students, sa mga classrooms na hindi naman pala po na-construct na kailangan natin ngayong siguruhin na kung ano na talaga yung nangyari sa kanila. So bahagi po yan doon. Yun nga po. Kasi sir, ilang kanin nyo, bago tayo makarecover sa lahat ng ito,
Opo. Opo. Ilang dekada sa pag-aaral po ninyo kung masinsinan po at hindi nahahaluan ng korupsyon ang pera po ng DepEd? Alam niyo po, 10 taon, siguro po kayang-kaya na natin. Hindi lamang po tayo nakahabol, siguro nakabuti pa, na-improve pa po natin. We didn't just catch up, but we even improved. Kung 10 taon po nating same momentum, same effort po at Okay. focus ng lahat. Opo, tsaka yung mga reforma nga. So ito hong mass Tuloy-tuloy. promotion, Director. Yes po. Oo. Ihihinto na po ba ito ngayong paparating na bagong school year? At pagkatapos kung sakaling mangyayari yan at magbagsakan ng maraming estudyante, paano po yung recovery po natin doon? Opo. Yun po yung apilan ng EDCOM na i-consider po sana ng DepEd na ihinto na ang mga practices na nagdudulot ng mass promotion. Kasama po doon yung transmutation ng grades, yung pagbabase po ng performance ng principal at ng paaralan sa zero dropout rate. At hindi naman natin sinasabing ibagsak lahat. Ang sinasabi po natin, bigyan ng tamang feedback ang mga estudyante at magulang tungkol sa ano talaga yung kanilang naaabot para alam nila yung kanilang kailangan gawin. Kasi nakita nga po natin, pag 0 sila, magiging 60 ang grade. Pag 60 ang grade, magiging 75. Kaya po marami kaming nakakausap ng magulang na ang sinasabi, Sir, bakit ang taas naman ng grade ng anak ko? Hindi ko alam na may problema pala. Oo. Tapos ngayon po, malalaman ko na lang, hirap pala siyang magbasa. Bakit po ganun? So, isa yun po sinasabi natin. Hindi natin sinasabing magbagsak lahat ng bata. Ang sinasabi natin, magbigay ng karampatang feedback para ang mga bata at ang mga magulang alam kung nasaan sila. Ikalawa, ang sinasabi po natin, at kung alam na natin kung nasaan sila, bigyan sila ng tamang remediation. At dapat ang remediation na ito, kasi maraming kwento ng mga teachers, kahit gustuhin namin na may aral program, may mga bata po talaga sa pilitan pa. Minsan yung mga magulang ayaw pa silang pa-attendin. So siguro po dapat may accountability at responsibility din na malinaw din sa mga bata ngayong alam na nila kung nasaan sila, na talagang kumuha at tumanggap ng tulong para naman po ma-improve kung nasaan sila. pero- So yun po yung dikit-dikit na sinasabi po natin. Yes, sir. Pero bottom line dyan, kung talagang ayusin natin, may Opo. mga babaksak talaga. I mean, to be Meron po more talaga. realistic about Meron po it. So, talaga. yung nga po Opo. yun. So, kasi paano yung sinasabi nyo, yan po yung ideal setup, no ho? Sabihan yung magulang, tulungan yung bata na talagang magkaroon ng remedial na mga klase, etc. Pero kung yan po ang, kumbaga, pagbabasihan natin, yung pagpapatupad nun, yung actual na estado ng bata, marami po ang babaksak, hindi ho makakaangat ng baitang. Kapag Opo. yan ba na project nyo kung sakasakali, pag nangyari yan, paano na po ang magiging Yung- sistema? Yung nakita po natin sa ibang bansa na gumana po, no, ay nag-teaching at the right level sila. Ibig sabihin, bagamat nasa isang baitang, ang ginagawa po nila, nakagrupo yung mga estudyante base sa kanilang kakayanan, tapos po, pinipili ng Ministry of Education, ng DepEd, o ng paaralan, ano yung Okay. pinaka-essential na learning competencies. Ibig sabihin, kung merong pinakamahalagang matutunan ng bata sa baitang na ito at sa lesson na ito at sa subject na ito, ano yun? At siguruhin nating makaabot siya doon. Kasi ang sinasabi po namin, mas mahirap na turuan mo siya ng algebra kung sa totoo, hindi pala niya alam division. Opo. So, kailangan po nating i-modularize yan, tapos bigyan sila ng paraan para makatungtong sa susunod na baitang na maayos, tas sunod-sunod. Hindi po yung promote lang ng promote, pero yung actual lesson, hindi naman nila talaga natututunan. Opo, pero yung nga, sa inyo pong ginawang pag-aaral, gaano karami ito? Dito nga sa proficiency na binabanggit natin to, ilang milyong mag-aaral po ito sa anong baitang? Generally po, per grade level, we have 2 million students. Nakikita po natin ngayon sa high school, mga 80% po ang kailangan ng ganitong tipo ng suporta. Pero yung datos po at ang assessment na ginagamit natin ngayon, pwede pang palakasin o pagbutihin para talagang matukoy natin nasa ang level talaga yung bata. So siguro po pag nagawa natin yung assessment na yun, mas malilinaw sa atin ilang grupo ba ng bata at paano natin sila tuturuan. Pero definitely, hindi po pwedeng ipagpatuloy yung current practice na kung ano yung nasa curriculum, pasadahan na lang ng pasadahan, kahit na sa totoo, hindi naman nila kayang i-absorb. Sige po. So, sir, ito po. Yung inyong K-12, Opo. bahagi ba ito ng inyong pag-aaral po? Kasi ngayon, Yes. ang hinahanap pa rin naman, hindi po yung mga, mas may prioridad, yung college graduate pa rin. At may effect ba ito? May effect ba sa kagalingan po ng mga bata itong K-12? Kasi sa mga magulang na iba,
Sa halip na college na yung bata next year, eto may 2 taong pandagdag na hindi naman nakakatulong basically po sa lahat eh. Opo. So nakita nga po natin yan na nagkaroon po, maraming challenges po talaga sa implementation at yung employability, even yung readiness po nila sa college, hindi po ganun kaganap o buo sa mga graduates. So ang nakikita nga po natin, maraming efforts na kailangan gawin to decongest the K-12 curriculum na sinimulan na po. Kaso, phased rollout po ang ginagawa ngayon. Nakita po sa pag-aaral ng PIDS na yung pagka-decongest from 12,000 to just 4,000 competencies from grades 1 to 3, nakatulong na mas matuto yung mga bata. Ngayon po ang kailangan nating siguruhin, yung grades 4 to grade 10, yung similar na ginawa na decongestion na gumagana na siya at epektibo. Kasi nakita natin sa grades 1 to 3, epektibo po siya, nakatulong. So kailangan tuloy-tuloy po yung pag-aaral at pagsisiyasat na ngayon po sa revision na ginawa ng DepEd, talagang ganoon na rin at mas nagtatagumpay na yung mga bata. Okay. Doc Carol, sige So po, wala ho kayong balak talaga sir ha? na baguhin. Na ano? Oo. Oo. Parang ngayon po, it's really So improving the current kumbaga ito po system. ay forever na na programa, hindi na wala ni sa kaisipan na ito ay tanggalin. As in ang inyo to improve, ang inyo hintayin pa, etc. etc. Talagang ito na po. Marami pong usapan at may mga bills po na nakafile sa Kongreso pero hindi pa po napagde-decidean ng Kongreso kung ano po yung gagawin. So sa ngayon po, improving the curriculum, yung Opo. direction po. Okay, chat good. Yes po, kanina nabanggit ni Manong Ted yung mass promotion. Naiintindihan namin kayo dun sa part na ayaw nyo din naman po na dumami yung dropouts natin and even yung repeaters, pero hindi rin naman okay kung ipapasa natin sila nang wala naman po silang nalalaman. Opo. Aside from that, kasama din po sa posibleng alisin itong grade transmutation policy. Para lang po sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon at hindi naiintindihan ito, pwede po ba nating ipaliwanag kung ano ito at bakit po ito aalisin din? So yung grade transmutation, yung binanggit ko po kanina, polisiya po ito ng DepEd noong 2015 na hanggang ngayon ay implemented pa rin sa mga schools na kumbaga po ang grade niyo ay 0, magiging 60. Tapos kung ang grade niyo po ay 60, magiging 75. So actually, inflation po ng grades. So ang nangyayari po, akala mo okay ka naman kasi 80 or 90 yung score mo, pero yung sa totoo naman, higit na mababa dito. So, minsan, kung hindi masyadong naipaliwanag na may ganitong practice, yung iba ang naiisip o ang inaakala ng mga magulang o ng mga estudyante is wala namang problema, okay naman. Okay, Pero sa so totoo po, parang hindi mass ano naman din pala. po, parang yung mass promotion din. Ganon din po ito. Bahagi po yan nun. Kaya, Oo. tsaka po kasi ang polisiya ng DepEd, pag bumagsak ka sa ilang subjects, tsaka ka lang magre-remediation at magsa-summer class. So, ang nangyayari po, sa totoo, bagsak ka naman, pero dahil transmuted to 75, hindi ka magre-remediate, so hindi ka nakatanggap ng tulong. So ngayon, ano yun po pong plano yung natin? challenge. Sorry po sir. Ano po yung plano natin baguhin dito kung hindi na yan yung gagawin natin? Well, ang proposal po namin is unti-unti siyang i-phase out. Tapos bigyan ng mas tamang feedback yung mga magulang at estudyante kung nasaan talaga sila at bigyan ng tamang suporta. Kasi nga po, yun naman yung dahilan kaya may aral program. Na yung aral program dapat magbigay ng suporta na merong galing na resources sa gobyerno, may materials para talagang yung mga estudyante maagapan kaysa lumalim ng lumalim yung problema tapos umabot sila ng high school tapos marami pa palang kailangan habuling lessons. Meron ba, din po ba tayo na babaguhin or aayusin doon po sa curriculum naman ng mga grade school students natin? Kasi from the Opo, last opo. time po na tayo po yung nag-usap, ipinapaliwanag nyo nga po yung proficiency level kung saan nakita din sa pag-aaral ninyo na yung mga bata ay na nasa grades 1 to 3, pagdating ng high school, yung proficiency level hindi ganun kataas, hindi akma sa kung ano man Yes po po. yung grado o edad nila. Yes. I think kailangan pong reviewin ulit yung curriculum base sa datos na ito kasi nung nirevise po yung curriculum, hindi pa lumalabas at talagang napag-aaralan yung ganitong datos na laki pala ng pagbagsak ng estudyante mula grade 6 hanggang grade 10 kasi doon po natin nakita from 20% nagiging 1%. So siguro po i-review ulit. Pero kabit din po ito sa ibang issues katulad ng classroom congestion kasi nakita nga po natin kung siksikan ng classroom, double shifting, triple shifting, mahirap na talagang matuto yung bata at matutukan. Bahagi din po dito yung administrative task ng teachers na matagal na nating sinasabi kung ang teacher hindi makatutok sa pagtuturo kasi napakaraming ibang responsibilidad, napakaraming mga ibang ginagawa,
mahihirapan talaga. So, unti-unti po, di ba ngayon, nag-a-assign na sila ng admin officer, one per school. At ngayong taon po, lahat ng school magkakaroon na ng tigi-isa. So, maiibsan, hopefully, itong mga factors na nakakadulot ng paghihirap sa pagkatuto ng mga bata. Pero, sana magsabay-sabay yung reformang ito, tapos talagang tutukan natin yung improvements para kung wala pa, pag-isipan ulit kung ano pang ibang mga bagay na nakahahadlang dito. Pero as of now, as is pa rin yung magiging curriculum natin pagpasok ng Kaka-revise pasukan. lang po siya. Opo, kasi phased implementation po yung revision. Oo. Yung ini-implement po ngayong taon, by June, will be the last phase of the revised curriculum. Okay, So, okay. so binawasan na po siya ng competencies kasi yung That's results po na nice. sinicite po namin Oo. was before the decongestion of the Oo. curriculum. How about So, the senior high school curriculum? Binawasan din po ba ito? opo, malaki yung bawas. Kasi dati 15 yung core courses, ngayon magiging 5 na lang. Oo. Tapos magkakaroon ng mas maraming oras para sa communication skills, tsaka yung mga iba't ibang tulad ng civics, etc. So, bahagi po yan noon. Kasama din po dito sa aayusin ninyo yung teacher-subject mismatch. Kumbaga yung teacher na hindi naman aligned dun sa kung ano yung kanyang expertise ang nagtuturo halimbawa ng science or math or English. Opo. So, well, ang EDCOM po kasi hindi naman kami yung executing agency, no? So, we have to coordinate with DepEd to do it and also with CHED. Ang proposal po namin and what we have been asking them to do and working with them to do is unang-una mag-align po sila. Mag-project si DepEd kung ano yung kulang niyang mga guro, ipasabi sa CHED para yung CHED mabigyan ng abiso yung mga universities, ano ba yung dapat nyong i-offer. Kung sobra-sobra na pala tayo ng teacher sa isang larangan, dapat mag-focus tayo sa specializations kung saan kulang sa DepEd. Ikalawa, ang ano po natin sa DepEd, mag-focus sila in building content knowledge sa mga teachers sa high school na kitang-kita na mismatch yung tinuturo sa kanilang napag-aralan. So, teacher training po na dapat sana gawin ng DepEd. Okay, gawin ng DepEd, dapat align din sila dun sa CHED. For the longest time, bakit di po nila ginagawa? Hindi po kasi nag-uusap yung mga ahensya. So talagang kanya-kanyang direksyon tapos walang coordination. So yun po ang nagbabago na ngayon kasi nag-uusap na sila si Exani, Chair Shirley, tsaka si Sec Kiko. Tapos meron na pong Teacher Education Council na bagong batas na pinaglaban ni Congressman and ni Senwin. So batas na siya, umaandar na siya ngayon. Nag-uusap na sila, nagsisimula ng maayos yung mga problema. Hopefully, in the next few years, makita na natin yung resulta po nito. Okay. Balikan ko lang po kanina, no, kasi interesado ako doon dahil kanina ko lang nalaman yung tungkol doon sa mga child development workers po natin. Opo. Possible po ba na yung mga graduate ng education na hindi pa nakakapasa sa kanilang mga board exams ay pwede po mapabilang doon sa mga child development workers natin? Yes, O dadaan pwede pa po. po ba sila doon sa test the training na 6 na buwan? Well, pwede po sila, pwede na silang tumuloy ngayon. Pero mas maganda po kung makakuha rin sila at makapag-benefit dun sa scholarship para po sila din ay maging trained in ECCD specifically. At para sa mga interesado na makakuha ng scholarship na ito, madali po ba iyon? Sa TESDA po, nandun naman si TESDA, may mga slots po siya for this scholarship. Oo. Pwede po silang pumunta sa TESDA. For that specific course? Yeah, NC3 in ECCD po. So lahat po yun libre? May kasama Libre po po, ba silang opo. allowance and all Libre, that? well, tuition lang po yung kasama. Tapos kailangan pong magtrabaho sila sa Child Development Center pagkatapos. So all in all, ito pong mga ibinahagi niyo po sa amin ngayon is the plan, pero for the next 10 years po ito na hopefully ay magawa nga. Any final words na lamang po dito sa mga nakatutok sa atin ngayon na umaasa na this time ay matututukan na po talaga yung krisis natin sa edukasyon? Yung ano po namin dito is wala namang plano pong perpekto. Alam namin, pag binasa po ninyo yung report, laging meron pang pwedeng ipagbuti, laging meron pang mas ayusin or ibang intervention na pwede pang subukan. So, hindi po ito imperfecto, pero ang ano namin, mas magandang may plano, pag-usapan natin, tapos gawin. Ang kailangan po natin ngayon siguro, magtulungan na talagang umaksyon at hindi po makalimot sa education, hindi ma-distract sa iba't ibang issues kasi laging may ibang sumusulpot. Pero magkaroon po tayo ng resolve na sa loob ng 10 taon, tutukan natin yung edukasyon para po makaahon tayo sa krisis na ito, sa learning crisis natin, at yung mga bata po talagang matuto na. Kasi nakikita natin ngayon, kaya po sa mga reformang nangyayari ngayon, yung mga pagkatutong umaangat na yung mga bata, kaya nating gawin. Pero kailangan, focus po tayo. At sana, yun yung hindi mawala sa loob ng susunod na 10 taon. At sana nga magawa na po. Maraming salamat po sa oras ang Executive Director po ng EDCOM 2, si Dr. Carol Markey. Sa uulitin po, Doc.
Thank you rin po. Maraming salamat sa lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!